It's you against the world, better figure out fast who the hell you could trust if you wanna make it past all the fakes and the lust. Better figure out fast. Nah, this ain't what you want, you don't want it that bad. Can you give up all your stuff? Pay attention to the facts and forget the media. Shoutout muna kay Love Jessa Faye Salvador mula sa Tacurong City, Edgar Estepona mula sa Kuwait, kay Vince Seton at Danner Macasiano. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Maraming paraan sa pagpapalaki ng muscle, gaya ng mga intense workout, drop set, progressive overload, pagkain ng tama, pagtulog ng sapat, at marami pang iba. Pero, alam nyo ba na maging ang simpleng pag-stretch o stretching ay nakakatulong din sa paglaki ng ating muscle sa mabilis na paraan? Kaya kung ikaw ay buwan na ang binilang sa pagbubuhat at tila walang pagbabago sa katawan mo, o di kaya ay nagagawa mo naman ng tama ang proseso, subalit nababagalan ka sa paglaki ng iyong katawan, malamang hindi mo ginagawa ang stretching. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pag-stretch ng ating muscle, kung kailan ito dapat gawin, mga tamang paraan ng pag-stretch, at paano ito makakatulong sa paglaki ng ating muscle. Sa totoo lang, marami pa rin ang nalilito sa stretching, lalong-lalo na yung mga baguhan. Kapag pinagawa mo kasi yung warm-up bago magsimulang mag-workout, ang ginagawa ay stretching. Ang warm-up ay panimulang exercise na gagawin bago sumabak sa mabigat na pag-e-exercise. Kadalasan, ang ginagawa dito ay ang paggalaw ng mga joints ng ating katawan. Samantalang ang stretching ay ang paggalaw kung saan nabibinat ang ating mga muscle. Meron dalawang klase ng stretching, ang dynamic stretching at static stretching. Ang dynamic stretching ay ang pagbinat ng mga muscles sa pamamagitan ng paggalaw. Ito ay halos pareho ng pagkilos gaya sa warm-up. Ngunit dito sa dynamic stretching, lahat ng gagawin mo ay dapat mabibinat ang muscle. Halimbawa, dito sa video, sa pagtaas at pagbaba ng mga kamay ay nabibinat ang ating lats at tricep. Ito ay tinatawag na dynamic stretching. Pero, pwede ring tawaging warm-up yan ha. At narito naman yung halimbawa ng warm-up, pero hindi maaaring tawaging dynamic stretching. Warm-up lang talaga siya. Shoulder rotation, knee rotation, at mga katulad nito. Ang tinatawag naman na static stretching, ito yung madalas nating ginagawa na pag-stretch ng muscle na hindi kumikilos kapag ginagawa ito. Narito ang mga halimbawa ng static stretching. It's you against the world, better figure out fast who the hell you could trust if you wanna make it past all the fakes and the lust. Better figure out fast. Nah, this ain't what you want, you don't want it that bad. Can you give up all your stuff? Pay attention to the facts and forget the media. Figure out your... So, kailan nga ba natin dapat gawin ang stretching? Ito ay ginagawa habang nagbubuhat at pagkatapos mong mag-workout. Tama, hindi dapat ito ginagawa bago magsimulang mag-workout. Sa halip, warm-up ang gawin bago magsimula. Una, kung bakit hindi dapat gawin ang stretching bago magbuhat, sapagkat ang layunin ng pag-stretch ng muscle ay upang ma-relax ang ating muscle mula sa matinding muscle pump nito. Kung sa panimula mo gagawin ang stretching, lalo na yung static stretching, magiging aksaya lang yan sa oras. Ito ay dahil hindi pa naman ito kailangan, sapagkat hindi pa naman napapump ang iyong muscle. Paalala lang mga kaprakti, baka malito kayo. Ang dynamic stretching ay maaaring gawin din bago magsimula, dahil pwede rin gamitin yan bilang warm-up. Pero ang static stretching ay dapat ginagawa lang habang nagbubuhat o di kaya
ay pagkatapos mo mag-workout. Mamaya malalaman nyo kung bakit mas lalaki ang ating muscle sa pamamagitan ng stretching. Samantala, kaya nga mahalaga ang proper form sa isang exercise dahil nai-stretch ng gusto ang ating muscle sa pamamagitan ng paggawa ng full range of motion. Halimbawa, dito sa bench press, mapapansin na hindi masyadong naibababa ang bar. Dahilan upang hindi rin ma-stretch ng husto ang chest. Pero kung gagawin ang full range of motion dito, makikitang ibinababa ng husto ang bar upang mabinat ng husto ang chest muscle. At dahil na-stretch ng husto ang chest, mas malaki ang muscle fiber damage. Dahilan upang malaki din ang tsansa ng paglaki nito. Maaari ding gawin ang stretching sa bawat pagtatapos ng set, sa bawat exercise, lalo na kapag sobrang pump na ng muscle mo. Dahil nakakatulong ang pag-stretch upang mabawasan ang muscle pump. Dahilan upang makarecover kaagad ang iyong muscle para sa susunod na set. Isa pa, kapag in-stretch natin ang isang pump na muscle, nadadagdagan yung blood flow ng muscle, dahilan upang mas mabilis tanggapin ng muscle ang mga nutrients na kailangan nito upang lumaki ito agad. Ginagawa din ang stretching pagkatapos mong mag-workout. Ito ay upang ma-relax ang iyong muscle mula sa matinding pump nito. Sa pamamagitan din ng pag-stretch after workout, mas napapabilis ang muscle recovery. Dahilan upang hindi mo kailangan ng matagal na pahinga bago uliting i-workout ang isang muscle group. Naiibsan din ang pagkakaroon ng muscle soreness. Ito yung pananakit ng muscle after 2 to 3 days mula sa iyong pagbubuhat. Ibig sabihin, kung hindi man mabilis mawala ang muscle soreness, hindi naman ito ganun kasakit kapag in-stretch mo ito after workout. Kanina nalaman natin ang ilan sa mga dahilan kung paano nakakatulong sa paglaki ng ating muscle ang stretching. Sa pagkakataong ito, alamin naman natin mula sa science kung paano nakakatulong ang simpleng pag-stretch sa paglaki ng ating muscle. Ipagpalagay natin na ang hawak ko ay isang muscle. Ang ating muscle o ang bawat muscle natin ay binabalutan ng tila manipis na plastic. Tignan nyo yung chicken breast. Kapag tinanggal mo yung balat nito, makikita nyo yung manipis na tila plastic na kulay puti sa ibabaw ng karne nito. Yan ang tinatawag na fascia. Sa tuwing tayo ay nagbubuhat, nakakaramdam tayo ng muscle pump. Mamamaga ang muscle dahilan upang mabinat din yung fascia. Dahil binabalutan nito ang muscle. Pero kapag ginawa natin yung tamang pag-stretch, hindi lang yung muscle ang nai-stretch, kundi maging yung fascia na siyang magbibigay ng karagdagang espasyo para mas lumaki pa ang ating muscle. Imagine ninyo na ihipan ninyo ang isang lobo na nasa loob ng bote. Ang bote ay inihahalintulan sa fascia at ang lobo ay ang ating muscle. Kapag napalobo mo na ito ng todo sa loob ng bote, hindi ba't hindi na ito lolobo pa? Dahil pinipigilan na ito ng bote dahil nasa loob ito. Kaya nga, ang pag-stretch na tila walang bagay para sa iba ay napakalaking tulong pala upang mas lalo pa nating mapalaki ang ating muscle. Pero huwag din ninyong malimutan na ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pag-e-exercise lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at
tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Never